Bismillahirrahmanirrahim. Isang mapagpalayang gabi ho sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya. Ngayon po ay ika-18 ng Oktubre, taong 2020. Paano ba natin sabihin yan? 2020 taon. Mga kaibigan, tayo po ay muli nagpapasalamat bagamat meron po tayong echo ngayon. Hindi po natin maiwasan yan sapagkat medyo hindi pa po natin na-perfect. Ito po ating system. Ating pong pinagbubuti, ito pong ating sistema. Ngunit sa ngayon ay hindi pa po natin na-perfect sapagkat ito po ay ikangay homemade studio. Ito po ay hideout, ito po ay foxhole. At dito, marami po nagbabadya ng mga panganib, ngunit ang hindi nila alam, we have booby-trapped all roads that lead to where I am. Because I will not permit myself to be terrorized by the anti-terror law. Sa inyo na yan. Alam po ninyo, may mga kaibigan ako, well-meaning friends. Ang ibig sabihin po ay maganda naman ang intensyon, well-meaning. Nagbababala po sila, sabi nila, Brad Waldy, abay mukhang nadulas po tayo ng konti doon. Ibig sabihin mga Brad ko yan either sa Alpha Phi Omega or sa Free and Accepted Masons of the Philippines sapagkat pareho po ako member dyan. Diyan po sa mga Mason at sa aking mga kapatid na Apo, ay hindi po naman natin na ito'y pinangangalandakan. In fact, parating kong sinasabing ang aking pong pananaw, mas mataas pa ako sa Apo, mas mataas po ako kaysa sa Mason sapagkat hindi ko tinitignan yung mga issue tungkol po dyan sa Grand Lodge of the Philippines, Independent Grand Lodge of the Philippines, o sa Apo, United Apo, International Apo, or kung ano-ano pa mga divisyon. Katunayan, ultimo sa Muslim, sa Islam, abay may mga pumupuna po sa akin nung sinabi kong, ang tingin ko ay mas mataas ako kaysa sa Islam as a religion, pero mas mababa ako kaysa kay Allah. Sapat na pare-pareho tayong tumatangkilik, rumirespeto at kumikilala kay Allah bilang Ama, Diyos Ama, doon po sa mga Pilipino o sa ibang mga tao sa mundo is simply God. Ang Allah, yan po ay Arabic word lamang doon po sa salitang Panginoon Diyos, Allah. So, hindi po yan dapat nagiging divisive at hindi po dapat yan ang nagiging dahilan upang tayo ay magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay. Sapat na tayo pinaghiwa-hiwalay ng ating kultura, sapat na pinaghiwalay-hiwalay tayo ng ating pong mga wika, pananalita. At uulitin po natin ang ating paninindigan na hindi po tayo sumasang-ayon na nagkakaroon po tayo ng napakarami pong wika dito sa ating bansa. Ideally, ang aking pong tingin, dapat iisa lamang yung mangingibabaw na siya magbibigkis-bigkis sa atin. At yan po hindi English, kundi dapat po yan ay Filipino or Tagalog language. Language po. Ang dialect, ang ibig po sabihin niyan ay minor language. Halimbawa, ang Filipino o wikang Filipino ay language. Yan po yung Filipino is a national language. Yung pong Ilocano, na pareho po ng ating pong lahi, mga ninuno ko po, mga taga Ilocos, La Union, Bawang, Bacnotan, o kaya doon po sa Ilocos Sur, Kabugao. Yan po ang aking pong wika, Ilocano. Ako po'y napanganak sa Pangasinan, ngunit ang salita po doon sa aming lugar ay Ilocano pa rin. Ganun pa man, dialect po yan. Pareho po ng Kapampangan, dialect, Cebuano, dialect, Ilonggo, at kung ano ng mga salita sa Muslim, napakarami rin pong dialect yan. Ang mga taga-Hulo, Tausug,
Yan po isang tribo, isang angkan o isang lahi ng mga Muslim, Pilipino-Muslim na kung tawagin po ay Tausug. Yan po yung lahi ng aking pong bayani na si Lapu-Lapu o Dato Puluka na isa pong Muslim na siya po ang unang lumaban diyan po sa mga Kastila sa kanyang paniniwala na ang tunay na Diyos at ang tunay na dapat niyang dakilain walang iba kundi si Allah at ang kanyang dinadakila lamang na lupa ay walang iba kundi Pilipinas o ito pong Sulu Archipelago noong araw. Ngayon, ano po itong ating papaksain ngayon? Papaksain po natin yan pong pagkakaiba-iba ng ating salita at kung bakit kinakailangan po tayo magkaisa muna tayo sa isa lamang bagay. Kung ano man ang ating mga salita, hindi po natin mababago yan sa loob ng 2 taon o hanggang eleksyon o sa loob po ng 1 linggo o loob po ng 10 taon. Hindi po natin mababago yan. Ngunit, kung tayo pinagkakaisa sa isang bagay lamang, kaya natin ngayon din, within 1 minute, magkakaisa po tayo at yan po yung pagkakaisa sa paniniwalang iisa lamang ang ating bansa at ang ating pong pagkakaisa ay iniibig natin ang Pilipinas. Mga kaibigan, nakatanggap po tayo ng isang mensahe mula po sa Baguio City kay Ginoong Roger Castro. Si Ginoong Roger Castro ay nagsabi po sa akin, Roberto Castro, na siya po ay sumulat sa Malacanang upang sa ganon ay bigyan ng babala ang Malacanang hinggil po sa pagtatayo nitong INCHIC or Chinese Corporation sa pangunguna ni Dennis Uy, yung pong telecommunity, yung D2 telecommunity. Yung pong D2, ang ibig po sabihin niyan, 2 D, Double Dragon. Yung Double Dragon, yan po yung nag-approach sa akin para maging editor-in-chief ng bagong television network ng pangalan palang nakarehistro ay hindi Double Dragon kundi DD or D2. 2 D, Double Dragon. Yan po ay isang malaking korporasyon mula po sa Davao at yan ay ang nagpipinance po niyan ay mga taga-Communist China. Ano po yung buod nitong D2 Telecommunity? Ito po yung bagong telco or telephone company, third telco kung tawagin. Ano po yung dalawang nauuna? Una ay Smart at yan po ay kapartner ng PLDT at ang pangalawa ay Globe. Yan po ay pag-aari naman ng Ayala Corporation. Yan pong dalawang yan, Ayala Corporation ay yung Smart at Globe. Abay binalaan po yan ni Ginoong Duterte na kailangan ayusin nila ang kanilang sarili kung hindi magtatayo siya ng unified o nag-iisang pinagsama-samang isang telecommunity. At ito po yung D2 telecommunity na pag-aari po ng INCHIC, ngunit ang naka-front o ang ginagamit na pangalan ay Filipino-Chinese, ng pangalan po ay Dennis Uy. Ayan. Ngayon naka-antabay po yung mga abogado yan. Parang panagkamali yan si Carbonell. Atin ididemanda yan at gagawin natin parang Rappler yan. Hindi yan makakaligtas sa ating kuko. Andito pa rin ako. Masdan mo. Ngayon mga kaibigan, tayo po'y naninindigan na talagang itong telecommunity ay talagang gagawin na isang kartel o isa pong monopoly. Yung po bang wala na iba makakasali? Wala na yung Globe, wala yung Smart, wala kung yung mga grupo ni Chavit Singson na meron pang mga tawag nito, spacecraft, Sputnik, satellite. Hindi po nakapasa. Satellite, yan na po pinaka-modern at yan ay pwede sa buong mundo. Satellite, kaya nga po meron satellite phone. Sapagkat kahit saan ka,
Walang pakialam sa site yan. Ang cell site po niyan ay nasa space, nasa espasyo, at kahit saan ka sa buong mundo, yan po ay covered ng satellite system telecommunication. Ngunit ito po ay grupo ni Chavit Singson at ni Manny Pacquiao. Hindi po yan nabigyan ng pagkakataon. Yan po ay naitsapwera, buti nga. At ngunit ang binigyan siyempre ng poder ay walang iba kundi itong Double Dragon or D2 Telecommunity. Ano po yung buod ng sulat sa atin? Ang sulat po, ang mensahe po sa atin, ang sabi niya, dumulog daw siya sa Malacanang sapagkat siya'y nangangamba dahil sang-ayon sa kanyang pagsasaliksik at sang-ayon sa nagsabi din sa kanya na isang scientist sa ibang bansa. Ito raw ginagamit ng telecommunity na uri ng radio frequency o isang uri ng tore na napakalakas ay nakakasama naman sa kalusugan ng mga mamamayan, lalo tigit yung pong mga napipili ng D2 telecommunity ay mga public school grounds sapagkat gobyerno po yan, walang aangal. Isang utos lamang ng Malacanang, gamitin mo na yan. Pareho po yung utos ni General Lorenzana, yan Secretary of National Defense, na pwede magtayo ang telco sa lahat ng lugar na meron military camp. I find that crazy and I think that is risking too much the national security of our country and it is putting in jeopardy the very defenses or defense mechanism and structure of the Republic of the Philippines. Medyo napahaba po ng konti. Ang ibig ko lamang sabihin hindi po nararapat yan sapagkat kinakailangan isasaalang-alang pa rin natin ang ating soberenya, isaalang-alang natin ang ating pong seguridad, ang ating kalayaan bilang bansa. At hindi na lamang po lahat pagbibigay kay Ginoong Duterte sa kanilang takot na pag sila ay susuway o hindi susunod, sila ay aabutan ng anti-terror law. Ngayon, marami po mga nagsasabi sa atin na yung anti-terror law ay i-apply na raw po sa akin. Hindi raw po nila ma-apply nung nakaraan. Magmula po na yan ay pinagtibay ng Kongreso. Pinagtibay ng Kongreso na salingin ang ating pong saligang batas sapagkat yung anti-terror law ay lumalaban po yan doon sa mga karapatan na itinadhana ng ating saligang batas. Mga illegal searches, illegal arrest, na pwede kang ikulong ng 24 days without charges. Abay, martial law po yan. Yan po ay walang puwang sa ating pong saligang batas. Ganun pa man, may mga nag-question na po yan. Kasama na po yung pangalan natin nag-question dyan sa Supreme Court of the Philippines. Sumapi po tayo sa ilang mga reklamador dyan at tayo po ay nagreklamo hinggil po dyan sa anti-terror law. Ganun pa man, habang hindi pa nabibigyan ng final decision ng Supreme Court yan, ang sabi po sa akin ng taga-military na kaibigan po natin, ang sabi niya, pwede nang i-apply yan sa iyo sapagkat nabuo namin yesterday, no isang araw po, nung Biyernes o Huwebes, yun daw pong IRR or Implementing Rules and Regulation. Ano pong ibig sabihin yan? Ipapatupad na nila yan pong bagong batas na lalong sisikil sa ating karapatan na sila magsasabi kung yung mga pananalita mo ay seditious o tumatawag ka ng pagbagsak ng gobyerno. Abay, terrorism daw po yan. E kung ganyan po yan, totoo. Ako na ay aamin na. Ako po ay terorista. Ako po ay manunulat. Ako po ay makata. Ako po ay author ng aklat. Ako po ay profesor. Ako po ay environmentalist. Ako ang founder ng Green Philippines na nakapagpunla ng
221,000 trees sa buong Pilipinas. Ayan po yung mga nagawa po natin bilang pribadong mamamayan. Tayo po ay nag-conduct ng marami pong mga seminars sa iba't ibang mga dalampasigan na kung saan pinaalam po natin sa kanila ang delikado o maselan na threat ng kanilang free one breath diving. Yung po bang free dive na hindi gumagamit po ng scuba at nagpapailalim sila masyado ng ilalim at saka po bigla yan aahon, yan po'y nakakasama at yan po ay ating binigyan ng panahon upang maglibot po tayo sa napakaraming lugar, magmula po sa Ilocos, La Union, Pangasinan, na kung saan nagbigay po tayo ng mga seminars hinggil po sa embolism o yung pong pagbubuo ng mga hangin sa ating pong dugo pag mali ang inyong dive table o mali po yung inyong ginagawang pagsisid na napakalalim at ikaw ay biglang aahon, kasama po yan dun sa ating pong serbisyo na sinasabi natin, it may be age old. Talagang ganyan na ginagawa ninyo nung araw pa. Ganun pa man, mali pa rin yan at yan ay makakalumpo sa inyo, magkakaroon kayo ng sakit at kung ano-ano pa. Ngayon, ano po ang ating binabagtas dito? Ang binabagtas po natin ay yung pagkakaiba ng ating pong mga practices, pagkakaiba ng ating pong mga pag-uugali, ang ating pong mga itsura, ang ating pong pagharap sa iba't ibang klase ng problema. Ngayon, tulad po ng aking pong sinabi noong isang araw, hindi bali na magkaroon na lamang po tayo ng isa, pagkakaisa, umpisahan natin this very minute at yan po ay pagkakaisa natin pong mahalin ang ating bansa. Iniibig ko ang Pilipinas. Diyan po tayo magsisimula sapagkat pag kumakampi kayo sa isang inutil, isang traidor na nagbibenta o kumakampi sa ating pong kalaban na sumasakop ng West Philippine Sea, sinasagasaan, binabangga ang ating mga mangingisda, hinahakot ang ating mga corals, kinakayod ang ating mga karagatan hanggang sa oras na ito, this very minute. Abay, pag ipinagtatanggol po natin, yang presidente na inutil na yan sa kanyang ginagawang pagtatraidor ng Pilipinas, hindi po natin mahal ang ating bansa. Naniniwala po ko na magkakaiba-iba parating mga Pilipino, mahirap po magkaisa. Unity remains an elusive dream. And among others, English is a culprit. Yan pong ating kakulangan ng pagmamahal sa ating pong bansa bilang isang guro. Ang aking pong tingin at sa aking pagsisiyasat, meron pong malaking pakialam dito, yan pong ating wika. Sapagkat ang ating pong wika ay watak-watak at hindi po natin binibigyan ng paggalang ang ating sariling wika na itinadhana po ng ating pong mga batas at yan po ay paggamit ng wikang Pilipino o wikang Tagalog. At ang nangyayari po sapagkat tayo ay para po bang nahihiya o inaalipusta natin ang ating sariling wika, we have adopted para po natin kinukuha na ang English ay siyang barometro o sukatan sa talino ng tao. Mali, sinasabi po ni Waldy Carbonell, yan po ay mali sapagkat kung ang English o katatasan ng pagsasalita ng wikang English ay siyang sukatan ng talino ng tao, lahat ng Amerikano na 10 years old pa lamang, 10 taon pa lamang na magagaling mag-English, genius na yan. Pag iahambing mo sa isang Pilipino na magsasaka, isang Pilipino na gumagawa ng sapatos sa Marikina, isang Pilipino na lumilika ng mga dibuho, isang Pilipino na magaling magpinta, abay, kung hindi po siya magaling mag-English, ang tingin po natin, siya hindi edukado at ang Amerikano na 10 years old,
napakalimang mag-English ay genius, talaga pong maliligaw po tayo riyan. At isa po ako sa mga naging biktima po dyan sapagkat nagpakadalubhasa po ako sa wikang Ingles. Ngayon, pagka meron pong mga DDS na gusto mag-challenge po niyan, I challenge you, any one of you, mag-challenge po tayo kahit nasa internet lamang, kahit nasa Skype o dyan po sa kung anumang on the spot proof na magsulat tayo, magsalita tayo, mag-spell tayo, mag-discussion tayo ng mga hypothetical imperative of Immanuel Kant or Das Kapital of Karl Marx, abay hinahamon ko po kayo. Kung ang tingin po ninyo, dahil po sa kagalingan ninyo mag-Ingles at kayo mga abogado, kayo mas matalino pa. Ang aking pong binabagtas dito, nais po natin sabihin, hindi po nakatulong sa atin ang wikang Ingles, although hindi po natin yan gagawing pamamaraan upang ibagsak natin at dakilain yung mga Bisaya, dakilain ng mga Ilocano, dakilain ng Kapampangan o dakilain ng Tagalog. Ang akin lamang po, huwag natin ikinahihiya. Bakit po tayong mga Rotarian, sapagkat naging Vice President po ako ng Rotary Club of Makati. Pag kami nagmi-meeting, wala naman po Amerikano sa aming harapan o member na Amerikano. Kinakailangan English ang aming pong ginagamit na wika sa aming meeting sapagkat hindi kagalang-galang ang Rotary o Lions Club o JCs o anumang piging o anumang meeting pag hindi po English ang ginagamit. Pag Tagalog ang ginagamit, para po bang hindi po dapat yan ay galang, yan ay baduy, yan ay walang kwenta sapagkat Tagalog ang ginamit na wika. Di tayo mismo nag-aalipusta na ating sarili, kaya po siguro wala po tayong pagkakaisa. Ang Amerika, mga kaibigan, para magkaisa po sila, nalusubin ang Iraq kahit na wala akong kasalanan ng Iraq, kahit na hindi totoo at hindi napatunayan hanggang ngayon na meron silang weapons of mass destruction, sapagkat nagkaisa ang Amerika, pati mga Pilipino na nagtatrabaho sa Amerika, kasama na po rin ang aking mga kapatid na naging American citizen, nagkakaisa po yan sa kanilang pagmamahal sa Amerika kung bakit inatake ang Amerika. Dito sa atin, pinapasok na yung West Philippine Sea, nagkakawatak-watak pa tayo, may kumakampi pa kay Duterte, meron pa nagtatanggol kay Duterte na tama daw na isuko ni Duterte ang Pilipinas sa Amerika, sa China, sapagkat hindi raw natin kaya ang China. Diyan po tayo nagkakawatak-watak. Ngayon, diyan po may mga bumabatikos sa akin. Hindi ko po inaalis yung mga posibilidad na marami rin tao ang hindi sumasang-ayon sa ating pong komentaryo. Normal lamang po yan. Panahon pa ni Rizal, panahon pa ni Bonifacio, panahon pa nila Antonio Luna, Pilipino ang kalaban ng mga bayaning ito. Panahon ni Lapu-Lapu, hanggang ngayon, pinupulaan si Lapu-Lapu sapagkat siya'y Muslim at marami pa rin dumadakila kay Magellan sapagkat dinalahan tayo di umano ng relihiyon. Hanggang ngayon, lahat ng kita ng mga Catholic universities, Catholic colleges, lahat pupunta sa Vatican sapagkat tax-free at saka meron po silang ikangay special privilege na masyadong ipinunla dito po sa ating bansa. Ngayon, matagal-tagal po natin pag-uusapan yan. Marami pong batikos na babalik sa atin. Handa po tayo yan. I forgive all those who may be hitting me behind my back. I have taken this as it comes within the territory. Kasama na po yan sa ating pong pagkatao bilang Pilipino. Ang pumatay kay Bonifacio ay mga Kabitenyong Katipunero. Ang lumapa at pumatay kay General Antonio Luna, yung isa pang bayani na lumabang po sa mga Amerikano, ay mga Katipunero at pinagtulong-tulungan siya ng mga 15 mga matatapang
na Caviteñong Katipunero sa kanyang pag-iisa nang siya po'y pinapunta ni Bonifacio dyan po sa Kawit, abay, trinidor siya at pinagtulong-tulungan ng napakatatapang ng mga Caviteño na mga Katipunero at yan po ang kanyang ikinamatay. Ngayon, ano po ang ating tinitingnan dito? Naniniwala po tayo, hindi po tayo naniniwala na lahat ng tao ay nakikiisa po sa aking sinasabi hinggil po sa pagmamahal natin sa ating sariling bansa. Kasama na po yan doon po sa akin iniisip na baka may mag-tridor po sa akin. Kasama na yan habang meron Duterte na may nagtatanggol kay Duterte, meron parating kapwa niya tridor laban po sa Pilipinas at yan ay hindi po natin agad-agad maaalis. Hindi man natin yan maaalis, tayo na lamang po magkaisa. Tayo po ay magkaisa dito lamang sa tema ng kawalan demokrasya. Ito po ang ating tema, andito po, at ito po yung sticker na marami na pong umu-order. Hindi ko po madideliver lahat at hindi ko mapapagbigyan ng lahat. Ipapagkalat na lamang po natin yung mensahe na yan, ultimo sa Canada, na marami pong umu-order po ng sticker. Paano raw po sila magkakaroon nito? Baka magkahirapan po tayo ng padala diyan sapagkat hindi po mura magpadala ng sticker. Baka mas mahal pa ang amin pong magagastos sa pagpapadala kaysa sa pagpapagawa niyan. Kayo na po ang magpagawa ng sticker diyan. Ito po yung disenyo. Magkaisa po tayo sa disenyo. Magkaisa po tayo sa pagmamahal sa ating bansa. Sa ngalan po ng bansang Pilipinas, iniibig ko ang Pilipinas. Ako po si Waldy Carbonell.